Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV ha. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so I think simulan na natin yung ating talakayan eh. Okay, uunahin muna natin itong si VP Sara. Nagsalita na po sa mga, 'di ba? Hindi kasi walang kibo, no? Walang statement na inilabas patungkol po sa impeachment kasi nagkaroon na po ng first impeachment na complaint at naging meron silang second impeachment complaint. 'Di ba? Yung pangalawa is yung kay grupo ni Castro. 72 raw ka sa taong bayan ang nag-complain. Anong 72 na mga kasamahan nyo yun? Di ba? Huwag tayong magpabola kay Castro sa mga ganyan. Lahat naman yun, mga yun eh. Mga, tawag doon? Mga makabayan black naman yun, di ba? Ma'am Jeroy, Sir Kamote Moto, have a nice day po. Ayan. So, eto, di ko lang alam ha, this week, kung meron pang another complaint, no? Itong pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. But the bottom line is, si Vice President Inday Sara Duterte po ay nagsalita na po patungkol dito. Okay? Lani Carmilotes, Don Mar, shout out. Yan, yung ating moderator. So, nagsalita na po si VP Sara at yan po ay ang ating ire-react ngayon. Okay? Heto po. Ito po. Ito. Ayan. Yan po ang ipapakita ko sa inyong video at ire-react natin yan. Teka muna, walang volume. Walang volume eh. Paano ito? Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya para masagot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Sinagot din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. I welcome that finally na-file na yung impeachment case. Teka muna ha, kasi putol-putol tayo eh. Yung ating internet connection putol-putol. Okay? Yan ang ayoko eh. Putol-putol pa ba? Pero marinig nyo ba yung okay. Na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng dalawang impeachment complaint. Alam nyo sa totoo lang, no? Kaya itong si VP Sara, sinabi niya, mas mabuti na yun na na-file na yung impeachment complaint. Kasi dalawa na po yung na-file eh. At maging tatlo yan, no? Kasi meron rang mga kongresista pa rin. May bago rang grupo sa kongresista na gustong mag-file rin ng impeachment complaint. Talagang ipakita nila na marami na raw. Pero sila rin yan eh. Sa totoo lang, yung mga nagfa-file ng impeachment complaint, kalaban yun ng mga Duterte. Huwag na tayong magbulahan. Kung akala nyo, nagrereklamo na po ang taong bayan sa ginagawa ni VP Sara, hindi. Loyal pa rin ang taong bayan kay VP Sara. Gusto pa rin nila si VP Sara. Itong mga nagfa-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara, ito yung mga dilawan. Ito yung mga makabayan black. Sila yun. Okay? At alam naman natin na itong kongreso, hawak ito ni Tambaloslos Romualdez. Sila rin yun ang mga nagfa-file ng impeachment complaint. Itong makabayan black, ipinalabas nila na marami sa taong bayan ang nagfa-file ng impeachment complaint. Huwag kayong maniwala doon. Sila rin yan, mga makabayan black rin yan. Tapos, meron na namang pangatlong impeachment complaint na alam natin, inabi naman nila na mga congressman lang itong, mga congressmen itong magfa-file ng third impeachment complaint.
Siyempre, nung nalaman po ni VP Sara na tatlo na ha, una, dalawa, tatlo, 'di ba? Sunod-sunod 'yun eh. Last week po may naka-file ng dalawa. Ngayon raw, this week raw may bagong magfa-file pangatlo. Nung nalaman po ni VP Sara na ganito po ang nangyayari, sabi po ni VP Sara, kung sa ganun, mas mabuti. Mas mabuti na ma-file na nila yung impeachment complaint kasi the reason is hindi kasi maganda yung pinatawag lang si VP Sara sa mga tuwadcom hearing. Hindi po makapag-explain ng lubos-lubusan o accurate na maka-explain si VP Sara kasi po pa-answerin ka lang ng yes or no. Anong klaseng investigasyon yan? Di ba? Halatang halata na sinisiraan lang nila si VP Sara. Bakit mo tanungin ang isang tao na yes or no lang? Hindi pwedeng magpaliwanag. So kaya nagugustuhan po ni VP Sara na okay, sige, i-file nyo na yung impeachment complaint para kasi yung sa hearing po sa impeachment, hindi yan pwedeng mag yes or no lang yung answer. Dapat yun, ibuhos nyo na lahat. Kung may tanong, ayan. Kaya, sabi ni VP Sara, okay, go on. Kasi na-file na yung impeachment complaint, mas mabuti yan. Baka akala siguro nila, iiyak si VP Sara. Baka akala siguro nila na manlumo si VP Sara. Madismaya si VP Sara. Pero hindi. Sabi ni VP Sara, mas mabuti na yan. Mag-file na kayo ng impeachment, mas mabuti yan para lubos-lubusin na natin ang ating explanation. Wala na silang lusot dito eh. Makapag-explain na sila dito. Kaya, talagang kung malaman ito ni Bongbong Marcos, masyashock itong si Bongbong Marcos. Akala mo siguro Bongbong Marcos, na matakot si VP Sara dito sa impeachment? Hindi. Hindi ito weak leader na kagaya mo, Marcos. Okay? Talagang masyashock ka dito. Ito pa yung sinabi ni VP Sara. Laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Imagine that one ha. Alam nyo, sa totoo lang, laki po ang respeto ko dito kay VP Sara. Maganda pa, tapos very intelligent, smart, and very brave. Ito yung tunay na leader. Sabi niya, mas mabuti na yung i-file yung impeachment complaint. Kasi po, sa impeachment, isang tao lang po. It's only VP Sara. Sa mga complaint po nila doon sa Kongreso, sa House of Representatives, itong nagfa-file ng impeachment complaint, ito po yung grupo na si VP Sara ang kanilang punteriya. Impeachment ng isang vice presidente. Sabi ni VP Sara, mabuti yon kasi ako lang at wala nang iba. Hindi kagaya ng mga tuwadcom dyan, hearing sila ng hearing dyan, pati yung mga kasamahan ni VP Sara, dinamay pa nila. Hindi yun maganda eh. Idadamay mo yung mga tauhan sa OVP, mga tauhan dati sa kanyang pagiging DepEd Secretary, no? So, sa tingin ko, kaya masaya si VP Sara dito kasi po mapoprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan. 'Di ba? Sabi ko, VP Sara, ikaw talaga, grabe. Kung maganda ka pa ha, physically, yung mukha mo maganda, you look like a princess, or a queen, no? Mala queen o mala princess yung beauty mo, tapos yung puso mo pa is maganda rin. Maganda po si VP Sara inside and out. Yan po ang aking masasabi lang sa iyo, VP Sara. Kasi po, sa totoo lang, ikaw yung type of leader, VP Sara, na hindi lang sarili ang iniisip mo.
mas iniisip mo rin yung ah, mga mga trabahante mo, 'di ba? Oh. Yung mga kasamahan mo sa Office of the Vice President as a DepEd. 'Di ba? Kasi DepEd secretary siya dati. May mga dinadamay doon sa mga tuwadcom 'di ba? Oh, dinamay ng mga tuwadcom. So ngayon, sabi ko, ano siya? Mana talaga ni Tatay Digong. Tingnan nyo si Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, huwag nyo nang idama yung mga pulis. Huwag nyo nang idama yung mga kung ano-anong mga sinasabi nyo dyan. Ako lang, di ba? I take full legal and illegal responsibility. Di ba? Sabi niya, kahit illegal, ako ang may responsibilidad dyan. Sasagutin ko yan lahat. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Ganyan. So, masasabi natin, itong mga Duterte na ito, consistent sila. Ha? Consistent sila sa kanilang prinsipyo na hindi lang sila nag-iisip sa kanilang sarili. Hindi kagaya ng ibang mga government officials dyan, mga kongresista, wala na. Ha? Basta lang kay makabanat sila, hindi na nila inisip, no, ang taong bayan. Meaning to say, inuuna nila ang kanilang sarili. Marami dyan, many to mention, pero ayoko lang isahin dyan dito. Marami dyan, tumatakbo sa gobyerno para pang-back up sa kanilang negosyo. Mga pang-back up sa oligarko, di ba? Yung mga Duterte, hindi Nagtatrabaho sila bilang government official para po tulungan ang taong bayan. Hindi yung iba tatakbo para maging mayaman. Ginawang negosyo itong gobyerno. Tingnan nyo yung iba dyan. Ang gara-gara ng mga sasakyan. Ang gara-gara ng kanilang mga relo. Ang gara-gara ng kanilang mga bag, mga Louis Vuitton, ang sobrang mahal. Di ba? Dati, hindi naman kayo ganyan Nung pumasok kayo sa politika, nung tumakbo kayo, nanalo kayo, wala na, nag-iba na ang buhay. Naging mayaman na. Pero ang taong bayan, lalong naghihirap. Di ba? Sinong inuuto ninyo? Ni taong bayan, And yung mga dati kong kasama sa Department of Education, masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng impeachment complaint ang kinukwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunanang pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa. Di ba? Ang galing ng Iglesia ni Cristo baka akala ni Bongbong Marcos madala lang sa plastikan ang taong bayan. Paano yan? Kumampi ang sang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa sinabi ni Bongbong Marcos na they are not for impeachment. Nataranta itong si Tambaluslos Biglang sigurong napakamot si Martin Romualdez. Impeach na sana yun. May impeach na sana yun. Di ba? Alangan naman, ikaw, House Speaker ka lang. Oy, Clara Ibarra, hello po. Di ba, House Speaker ka lang. Hindi ka dapat susundin. Ikaw dapat ang susunod sa presidente mo. Pareha lang kayong magpinsan Di ba? Kasi kung hindi ka susunod kay Bongbong Marcos, matatawag ka na talagang gahaman ka na talaga. Di ba? Maghintay ka munang mapresidente, Martin Romualdez. Di ba? Sa bagay, bigay ka ng bigay ng mga ayuda dyan, baka manalo ka. Pero tingnan lang natin, kasi yung taong bayan po, mulat na yun sa katotohanan ang taong bayan. Hindi na po nadadala ang taong bayan sa mga ayuda-ayuda na yan. Di ba? Pera rin yan ng taong bayan Di ba? So, sa tingin ko, ito in my opinion,
nagkausap siguro itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez na wag niyong masyadong diinan yung impeachment complaint. Sabi pa nga ni Bongbong Marcos, unimportant si VP Sara, di ba? Sa bagay, sunod-sunuran rin naman itong mga minions na mga tuwadcom. Sino ang sino na ang naimberna nito? Ha? Si Castro. Ay, napakamot si Castro. Ano ba to? Ginamit lang kami. Kasi si Castro, sabi ni Castro, sayang naman yung effort ko dito. Sa simula, ako yung nangunguna dito sa confidential funds at gusto kong ipa-impeach si VP Sara. Ngayon, nag-iba yung ihip ng hangin, ha? Anong natawag dyan? Naiba yung ihip ng hangin, eh. Wag na natin ituloy kasi ang Iglesia ni Cristo, malalago tayo, eh. Matatalo tayo lahat sa eleksyon, eh. Di ba? Ay, nako. Castro, paano yan, eh? Ginamit ka lang, eh. Patuloy. Ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Corazon Ostero. Ayan, yung ating moderator. Good afternoon po, Sir Donmar, watching from Hong Kong. Ayan, sabi ni VP Sara. Tama rin naman eh. Sabi ni VP Sara, tama rin naman yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo po, magrarally po sila dahil po gusto nila ng kapayapaan. O sino ba namang hindi gusto? 'Di ba? Ang sa akin lang, wala kasing magandang idinidulot itong impeachment. Marami po tayong seryosong problema sa Pilipinas na dapat natin uunahin. 'Di ba? Pati ang Iglesia ni Cristo po, nakisali na, nagpalabas na ng statement kasi kawawa ang taong bayan eh. Tayo ang kawawa tanan eh. Kasi dahil lang dyan sa mga pamumulitika ninyo, wala. Lahat, nadamay na lahat. Di ba? Hindi maganda. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President. Correct. Kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin. Na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Correct. Pero wala eh. Si Martin Romualdez, walang ganyan. Basta ayuda lang ng ayuda. Basta siya lang yung mabubusog. Okay na yan sa kanya. Uy, Martin Romualdez, sa totoo lang, ang laki-laki na ng tiyan mo. Maaawa ka naman. Di ba? Ang laki-laki na ng tiyan mo. Sabi ni Florinda Fenwick, sa New Year, bago na ang presidente ng Pilipinas. Ay, hindi pa yan. Matagal pa yan eh. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability tungkol sa confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President, sabi ni Duterte, makakahinga na ng maluwag ang staff ng dalawang opisina. Matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29. Grabe siya. Kung sa totoo lang, masasabi ko si VP Sara talaga is a strong leader. Strong leader talaga si VP Sara. Sabi niya, makapagpahinga na raw ang dalawang opisina ng Office of the Vice President at itong mga kasamahan niya sa DepEd dati. So, meaning to say, aangkinin niya lahat ng mga ibinabato, di ba? At hindi po natatakot si VP Sara. Kasi alam niya, kaya niya. Ganyan po ang strong leader, di ba? Ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo, sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules, December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede itong mga abogado ni VP Sara, marami itong abogado eh. Pinayuhan siya na pwede lang naman na hindi ka pumunta dyan sa NBI. Mapakamot tuloy si Santiago dyan. Kakamot na naman si Santiago dyan. Sabi niya, sisikat na sana ako. Pero hindi pa naman pupunta si VP Sara. Na, patay kayo dyan, ha?
Hindi pupunta si VP Sara kasi mga lawyers, alam nyo, magaling yan. Ha? Pakamot to, Santiago. Sayang naman. Oh. Teka muna, ayusin ko muna itong aking Ay, pagkat yung aking green screen po ay nag-give up na yung green screen ko. Yan. May natutulog kasi sa likod eh. Ayaw ko ipakita eh. Oh. Yan, patuloy. Mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News. So, tayo po ay palakpakan pala kay VP Sara. Ayan. Palakpakan. Palakpakan. Ayan. Kasi po, si VP Sara po, hindi po siya nandadamay ng ibang tao niya. Okay? Hindi po siya nandadamay sa kanyang mga kasamahan niya sa kanyang mga opisina. So, that means to say na haharapin niya itong impeachment po at good news kasi sabi ni VP Sara, sasagutin natin yan lahat. Ako, duda ako rito ha. Dito sa impeachment hearing, sisikat na naman si VP Sara dito. Dito sa impeachment na ito, papatunayan yan ni VP Sara na itong mga kongresista na ito ay mga BOBO. Talaga. 'Di ba? Noong pumunta si Tatay Digong sa Tuwadcom hearing, anong natuklasan ninyo? Natuklasan po ninyo kung gaano po kababa yung utak ng mga kongreso, 'di ba? 'Di ba totoo? Totoo naman eh. Baba ang utak ng mga kongreso. Ayan. Mike the Travelers, ayan, maraming salamat po sa 2.99 Australian dollars. Don Mar, pa-jacket ni Sniper Japan charity vlog. Ayan. Sniper Japan, hindi naman nag-ano eh. Nasaan man yung hindi ko nakita yung kanyang account na nagko-comment dito. Kung makita ko, pa-jackita natin yan. Maraming salamat Mike the Travelers. Christian Dave Sayas, Don Mar TV, walang takot tao ang nasa katotohanan sapagkat kasama niya ang Diyos, kasama ni Inday ang Diyos. Correct. Totoo yan. Totoo yan. Kasi ikaw ba naman na alam mo na nasa katotohanan ka, ikaw hindi ka na magdadalawang isip eh. Kasi alam mong mananaig ka. Di ba? Alam mong lalabas at makikita ng taong bayan ang katotohanan. Marami pa rin ditong hindi nakasubscribe. Mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV. Okay? Isang like dyan, okay na yan sa atin. Di ba?